Breaking ka-express, nagbobomba ang balita sa Gilas Pilipinas fanbase dahil sa posibleng short-term NBA contract na pinagplaplanuhan ngayon ng management ni Kai Sotto, kung saan sinasabing gustong siguraduhin ng kanyang team na nasa top shape siya bago nito tahakin ang next step sa kanyang career. At ayon sa mga sources, pinag-aaralan ng kanyang management kasama ang East-West ang mga option na papasok siya sa NBA sa panandaliang kontrata ngayong season habang inaalagaan ang kanyang kondisyon bago ang mas malaking assignments. Samantala, may encouraging update para sa Gilas crowd. Si Quentin Malura-Brown ay confirm na darating ngayong araw para palakasin ang frontline ng ating national team para sa FIBA World Cup Asian Qualifier second window laban sa New Zealand at Australia. Isang welcome boost matapos ang frontcourt concerns na dulot ng injury absences. Ang sitwasyon ni Kai sa Gilas ay news in progress at patuloy na binabantayan ng mga fans at coaching staff. Habang binabalangkas ang training camp rotation, ang availability ni Kai para sa mga crucial games, lalo na kontra Tall Blacks, ay hindi pa official na nakumpirma. Dahil pinaprioritize pa rin ang long-term health at conditioning niya matapos ang ACL recovery at mga recent struggles sa availability. Ang update na ito ay crucial dahil ang pagganap ni Kai ay posibleng makaapekto sa balance at strategy ng Gilas core, lalo na't malalaki at physical ang kalaban ng Gilas sa susunod na laro. Ito ay ongoing story at mag-antabay lang para sa mga susunod na developments. Umiinit ngayon ang basketball scene matapos kumalat ang balitang posibleng papunta na sa exciting chapter ng kanyang career si Kai Sotto. Ayon sa mga sources, ang kanyang management kasama ang East-West ay kasalukuyang nagpaplano ng isang short-term NBA contract ngayong season. Bagamat wala pang official confirmation mula sa kampo ni Kai o sa NBA mismo, ang development na ito ay sinasabing dahilan kung bakit naging doubtful ang kanyang status para sa Gilas Pilipinas. Kung totoo ang short-term NBA deal, malinaw na top priority ngayon ng kanyang camp ang mas sigurong nasa tip-top condition si Kai. Hindi ito simpleng exposure stint lang, ito ay posibleng gateway para sa mas permanenteng NBA opportunity. Well, sa ganitong senaryo, bawat laro, bawat minuto sa court at bawat physical contact ay kailangang i-manage ng maingat. Lalo na't si Kai ay galing sa injury setbacks noong mga nakaraang taon. Mahalaga ang full conditioning at injury prevention bago sumabak sa mas mataas na level ng competition. Samantala, may ulat din na ang kanyang Japan B-League team na Koshigaya Alphas ay nagbigay umano ng go signal para makapaglaro si Kai sa Gilas. Gayunpaman, hindi pa rin kumpirmado kung makakalaro siya laban sa New Zealand Tall Blacks sa darating na international window. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng mixed emotions sa mga fans, excitement para sa NBA possibility, pero nanghihinayang kung sakaling hindi siya agad makapaglaro para sa bayan. Strategically speaking, may sense ang pagiging maingat ng management. Ang NBA opportunity, kahit short-term lang, ay napakalaking hakbang para sa isang Pinoy player. Hindi ito basta tryout, ito ay pagkakataon na ma-evaluate sa pinakamataas na level ng basketball sa mundo. At kung magiging maayos ang kanyang performance, maaari itong magbukas ng mas long-term contract o training camp invitation sa mga susunod na season. Para sa Gilas Pilipinas, malaking factor ang availability ni Kai sa kanilang rotation. Bilang 7'3" rim protector na may shooting touch at passing ability, siya ang isa sa key pieces sa frontline. Kung sakaling hindi siya makapaglaro kontra New Zealand, kailangang mag-adjust ang coaching staff sa interior defense at rebounding schemes. Sa ngayon, malinaw na ang balitang ito ay news in progress. Wala pang final na pahayag mula sa kampo ni Kai o sa mga NBA teams na posibleng kasangkot. Pero isang bagay ang sigurado, ang trajectory ng kanyang career ay patuloy na pataas. At bawat desisyon ngayon ay may long-term implications, hindi lang para sa kanya kundi para sa buong Philippine basketball community. At habang hinihintay ang official na announcement, isang tanong ang bumabalot sa lahat, NBA dream muna ba o Gilas duty agad? Ang sagot ay maaring dumating sa anumang oras. At habang patuloy ang usap-usapan tungkol sa posibleng short-term NBA contract ni Kai, mas lumilinaw na ang sitwasyong ito ay hindi lang simpleng roster decision. Ito ay tungkol sa tamang timing, career leverage at long-term positioning sa global basketball landscape. Kung totoong pinaplansya na ang NBA stint ni Kai, malinaw na ang priority sa kampo ni Kai ay ma-maximize ang opportunity habang nasa peak physical condition siya. Sa professional sports, mahalaga ang timing
Ang short-term NBA contract, maaring 10-day deal or rest of season agreement, ay kadalasang ginagamit para masubukan ang isang player sa actual NBA environment. Kapag nag-perform ka, may chance na ma-extend. Kapag hindi, babalik ka sa international leagues pero may dagdag credibility sa iyong resume. At para kay Kai na may experience sa Australia at Japan, ang pagpasok sa NBA rotation kahit saglit ay malaking validation sa kanyang development journey. Pero may kaakibat itong risk. Ang NBA season ay punong-puno ng back-to-back games, high physicality at elite competition gabi-gabi. Kaya understandable kung bakit gustong siguraduhin ng kanyang management na nasa tip-top condition si Kai bago sumabak. Isang maling hakbang o injury setback ay maaring makaapekto hindi lang sa immediate contract kundi sa long-term trajectory ni Kai. Sa side naman ng gilas, ang availability ni Kai ay may direktang epekto sa sistema. Ang laban kontra New Zealand All Blacks ay kilala sa pagiging physical at structured. Ang height at rim protection ni Kai ay malaking asset laban sa malalaking frontline ng All Blacks. Kung sakaling hindi siya makalaro, kailangan ng coaching staff na mag-adjust sa defensive schemes at rebounding strategy. Posibleng, mas bumilis ang tempo at gumamit ng small ball combinations kung wala ang natural rim anchor. Gayunpaman, hindi rin simpleng black and white ang desisyon kung bibigyan siya ng clearance ng Koshigaya Alphas at may basbas ng kanyang management, posible pa rin makita si Kai sa Gilas uniform. Depende sa kondisyon at schedule alignment. Pero habang hindi pa official ang confirmation, nananatiling fluid ang sitwasyon. Sa mas malawak na perspective, ang ganitong development ay magandang indikasyon para sa Philippine basketball. Ipinapakita nito na may mga Pinoy talents na seryosong kinukonsider sa NBA radar. Kahit short-term deal pa lamang, simbolo ito ng pag-angat ng global perception sa Pinoy players. Ang desisyon ay strategic, hindi ito tungkol sa pag-iwas sa national duty, kundi sa pag-secure sa mas malaking platform na maaring magbigay ng mas maraming pagkakataon sa hinaharap. Hindi lang para kay Kai, kundi para sa susunod na henerasyon ng mga Pinoy hoopers. Sa ngayon, isang bagay ang malinaw, ang susunod na hakbang ni Kai ay maaring maging defining moment ng kanyang career. Sa kabuuan, ang usapin tungkol sa posibleng short-term NBA contract ni Kai ay isang malaking turning point, hindi lang sa kanyang career, kundi pati sa direksyon ng Philippine basketball. Kung totoo man na pinaplansya na ang deal, malinaw na strategic at long-term ang pag-iisip ng kanyang management. Ang pagiging maingat sa kanyang kondisyon ay hindi pag-iwas sa responsibilidad, kundi pagprotekta sa isang once-in-a-generation opportunity. Para sa Gilas, ang kanyang availability laban sa New Zealand All Blacks ay mahalaga, pero mas mahalaga rin ang mas malaking larawan, ang pagkakaroon ng isang Pinoy player na legit na nasa NBA radar. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.